Aling, So yung kwento niyan, nag-start po ako sa 3 heads na kambing. ilang babae doon, ilang lalaki? Dalawang babae at saka isang lalaki lang sir. Okay, so I think ideal ata yun no, sa pagsisimula. So, pag magsisimula ka, at least meron kang 3 heads, dalawang babae at saka isang lalaki. Ilang buwan na yung mga yun? Yung, bali ano kasi siya, Sir Art, isang inahin, dalawa yung anak niya. So, babae at saka lalaki. Oh, okay. So, nag-start po ako sa tatlo hanggang inaral ko muna yung mga common diseases at saka yung ups and downs ng pag-aalaga ng kambing. Kasi mahalaga yan mga ka-video na alam natin yung pinapasok natin. Hindi lang basta-basta na rin nag-aalaga tayo. Alam natin kung ano yung mga dapat at saka hindi dapat sa pag-aalaga para mabawasan yung yung percentage o yung Mortality. o yung chance ng Mamatay. mortality, yung failure natin sa pag-aalaga ng kambing. So with that daw, yung dalawang babae tsaka isang lalaki na kambing na sinimulan mo, nanganak ng dalawa. Tama ba? Isang Yes. lalaki tsaka isang babae doon. Yes. Oo. So paano na? Ano na yung naisip mo na ituloy yun? Nung nakikita ko na kasi na may potential, so unang-una, may market. So, kapag kasi papasukin natin, kailangan tingnan din natin yung market side dahil walang mangyayari sa atin kung alaga lang tayo ng alaga pero wala tayong market, mga ka-video. So, yun din yung isa nating tatandaan or titignan bago natin pasukin yung anumang business. Oo. Tapos, nung unti-unti, natututunan ko na kung paano mag-alaga ng kambing, may market na. Diyan ako nagka-interest na ipagpatuloy pa at mag-upgrade pa sa mga mas magagandang lahi ng kambing. So, Sa ngayon, ano ba yung mga lahi ng kambing na meron kayo? Yung pagsisimula, native lang talaga. so nung nag-start ako, ito yung mga tinatawag na mistizo or yung Mestizo. yung Brown, black. mga kambing na mataas pa rin yung percentage ng native pero meron na rin silang konting halo ng mga imported breeds. Yan. Okay. So, nag-start tayo doon sa mga ganong lahi. Mestizo, no? Meron din palang mestizo sa ano? Later on, Oo. nagsara po tayo ng bank account para lang mabili yung isa nating bulugan. Oh, imagine nagsara ng bank account. Magkano yun yung sinarado mo doon? Nung konting ipon ko yun, nasa 40,000 lang. Pero dahil nga pandemic, wala tayong ibang source of income. Kaya napilitan tayong isara at yung konting ipon natin na yun, ni-reinvest natin sa pag-aalaga naman ng kambing para at least hindi natutulog yung pera natin sa bangko. Ngayon, unti-unti nakikita natin, umiikot na sa pag-aalaga ng kambing yung konting ipon natin na yun. So, ginamit mo yung ipon mo, which is nasa bank nga, sinarado mo yung account mo, then pinang-invest mo dito sa kambing. So, parang yung sinasabi mo kanina na 2 o 3 pagsisimula mo ng kambing, nagdagdag ka. Later on, nagdagdag na tayo, mga ka-video. Kasi, ang tinitingnan ko dati, kung paunti-unti lang ang aalagaan natin, lugi tayo sa oras. Yes. So, Okay. Magandang punto yun, ha? Kumbaga, minamaximize mo yung time mo kasi kung tama nga naman, mag-alaga ka lang ng 5, 2, so that's a good start. Pero kung talagang gusto mo lang pasukin yung pagpa-farm ng ganito, ay tama yung nabanggit mo, which is kailangan mo ng damihan. Sayang yung oras eh. So, kung meron na rin naman tayong experience at kaalaman kung paano ang pag-aalaga ng kambing. So basic lang naman muna yung kailangan natin, hindi natin kailangan na maging matalino sa pag-aalaga ng kambing dahil later on matututunan na rin natin yan by the experience natin. Meron ka. Kapag tinawag po kasi natin mga ka-video na backyard farming or backyard goat racing, ang advantage nito is low capital lang. Yes. Low investment and low maintenance. Kung titignan natin, kumpara sa mga commercial and imported na mga breeds, talagang makita natin diyan. Shout out pala kay Sir Randy Valerio ng RO Valerio Farm. Diyan sa Bacolor, Pampanga. Galing na rin po tayo doon, mga ka-video. So, kilala po natin si Sir Randy. So, napakabait niyan. Kaya, saludo tayo sa kanya. daming blessing na dumadating sa kanya dahil sa bait ng tao. Yes.
Sir Joe Marino, dito nakikita natin tong housing mo. Typical talaga, no, mga ka-video kita ninyo, talagang kawayan lang. Yung iba kasi talagang may mga butas-butas na ano, yung tinatawag na parang Plastic plastic matting. matting. Oo. Pero dito sa kanya is kawayan talagang DIY lang, no? Indigenous materials. Indigenous materials. Idea for backyard farming. Nia. Hi, baby. Sir Joe Marie,